Sa paggagawa nga ng lasagna mga mare, kailangan talaga natin dito ng mahabang pasensya at tiyaga. Sa sobrang dami ba namang proseso, hindi pwedeng sasabihin mo dito na okay na to. Pero okay lang naman kasi worth it naman pagkatapos. Sobrang sarap nga ng recipe na to at sure talaga magugustuhan nyo. Kaya tara mga mare, simulan na natin. Bali, kinuha ko nga lang dito yung nutmeg at saka Italian seasoning na gagamitin natin mamaya. Sakto naman at mainit na nga itong ating malaking pan, kaya naglagay na nga din ako ng mantika. At dahil stainless nga ang ating gamit, siguraduhin natin na mainit para nga hindi dumikit yung ating beef. Sa recipe na to, gumamit nga lang ako dito ng 1 kilong ground beef. Dito naman sa kabilang salangan, nagpakulungan lang ako ng tubig para sa pasta natin mamaya. Haluin nga lang natin itong mga mare hanggang sa lumabas talaga yung mantika ng beef. Para masarap naman yung ating sauce butter na nga lang ang ating gagamitin. Bali, naglagay nga lang ako dyan ng 2 tablespoon. Haluin lang natin ulit hanggang sa matunaw. Pagkatapos naman na itinabi ko nga lang itong beef kasi magigisa tayo dito ng sibuyas at bawang. At dahil para nga ito sa lasagna, dapat nga ang ating bawang at sibuyas dito ay pinot talaga yung pagkahiwa. Igisa nga lang natin ito ng maayos hanggang sa lumabas talaga yung bango. Sakto naman at nagisa na nga itong ating sibuyas at bawang mga mare, kaya ayan, ihalo na nga natin itong beef. Haluin nga lang natin ng maayos, pagkatapos naman ay maglagay na tayo dito ng pampalasa tulad nga ng paminta at asin. Masyadong dry nga itong ating beef mga mare, kaya yan, naglagay nga ako dyan ng mantika. Yung mantikang yan mga mare, galing nga yan sa beef. Naglagay nga lang ako dyan ng mga ilang kutsara, pagkatapos ay hinalo ko lang saglit. Naglagay nga din ako dito ng 2 pirasong laurel, pagkatapos ito namang Italian seasoning natin. Itong Italian seasoning talaga yung magpapasarap sa ating sauce. Haluin lang natin saglit, pagkatapos naman yan, naglagay naman ako dito ng tomato paste. Syempre para maganda tignan ng ating sauce, mamula-mula nga. Siguro mga 4 tablespoon nga ang aking nalagay dyan na tomato paste. Pagkatapos ay haluin lang natin saglit. Sakto naman at kumukulo na nga itong tubig, kaya naglagay na nga ako dyan ng mantika at konting asin. At pwede na nga natin ilagay itong ating pasta. At dahil 2 malaking lasagna nga ang gagawin natin mga mare, ubusin na nga natin itong pasta na 1 box. Sabi ko nga sa partner ko ay 1 box nga lang yung kailangan natin dito. Kaso namimili talaga siya ng 2 box yung bibilhin namin para nga hindi talaga magkulang. Kaso nga lang makulit at namimilit, kaya yan, 2 box talaga yung binili namin. Kahit alam ko naman talagang 1 box lang yung magagamit namin kasi tansya ko na talaga yan. So ayun na nga, sakto naman at gisang-gisa na nga itong ating beef, kaya naglagay na nga ako dyan ng spaghetti sauce. Yung sauce pala na gamit ko dito sa aking pasta mga mare, Italian style. Sa recipe na to, kailangan nga natin dito ng 2 kilo. Para mas lalang sumarap itong ating sauce, naglagay nga ako dyan ng 1 pirasong beef cubes. Nagkulang pa nga tayo dito sa paminta, Italian seasoning at asin, kaya ayan, naglagay pa nga tayo mga mare. Pagkatapos haluin lang natin to saglit kasi papakuluan natin to ng matagal. Tinakpan ko na nga at sobrang liit nga lang yung apoy dyan at pakuluan natin to ng mga 45 minutes. Luto na din yung ating pasta, kaya itatabi lang natin yan. Ang next naman na lulutuin natin mga mare ay yung white sauce. Bali, kailangan nga lang natin dito ng butter. At para lumapot itong ating sauce, naglagay nga ako dito ng 2 kutsarang harina. Haluin lang natin na maayos hanggang sa maluto yung ating harina. Siguro lutuin lang natin to ng mga 3 minutes. At pwede na tayo dito maglagay ng full cream milk. Kahit anong gatas naman ay pwede nyong gamitin dito mga mare, depende na lang sa inyo. Bali, 2 klaseng melted cheese pala yung gagamitin natin dito. Itatabi lang natin yan mga mare kasi mamaya pa natin gagamitin. Haluin lang natin to hanggang sa lumapot. At after 45 minutes nga mga mare, ito na yung naging itsura ng ating Italian sauce. Malalaman ko nga kung okay na itong ating sauce pag nakikita kong lumalabas na talaga yung mantika. Alam mo talagang maganda yung pagkaluto at hindi talaga agad-agad masisira yung ating lasagna. Medyo malapot na nga din itong ating white sauce, kaya naglagay na nga ako dyan ng nutmeg at saka asin. Hindi ko nga alam kung para saan yung nutmeg. Sa mga nakakaalam, pa-comment naman dyan kung para saan yan. Nasobrahan nga sa lapot itong ating sauce, kaya nagdagdag pa nga ako dyan ng konting gatas. Haluin lang natin saglit, pagkatapos ay okay na nga yan. Okay na nga tayo sa ating red sauce, pagkatapos naman sa white sauce. Malamig na nga din yung ating pasta, kaya itong cheese naman ang ating hihiwain para nga mamaya sa ating pang toppings. Para naman mamaya ay dire-diretso na nga lang ang ating pag-a-assemble. At ito na nga yung pinakagusto kong part, yung pag-a-assemble. Sa mga nagtatanong nga ng glass pan ko mga mare, yan nga yung 3 liters. Ang nagustuhan ko nga dito mga mare, hindi na nga natin kailangan putulan yung ating pasta kasi saktong-sakto lang talaga dito sa ating lagayan. Bali, yung una ko munang ginawa ay naglagay ng konting sauce sa ilalim. Sunod naman ay naglagay nga ako dyan ng pasta. Pagkatapos ay naglagay nga ulit ako dyan ng sauce. Mas masarap nga pag madaming sauce, kaya hindi ko talaga tinipid to. Bago nga maglagay ng white sauce, ay nag-grate muna ako dyan ng melted cheese. Spread nga lang natin na maayos yung white sauce mga mare, pagkatapos ay maglagay nga ulit tayo dito ng pasta. Ulitin nga lang natin kung anong ginawa natin sa unang layer.
Last na layer na nga ito mga mare, bali 3 layers ng ating nagawa. Pagkatapos ay ilalagay na natin yung nakaslice na melted cheese. Bawat sulog talaga mga mare, ilagay natin ng melted cheese para talagang masarap. Sakto naman at nakapreheat na nga yung oven natin dyan, kaya isasalang na nga natin to. Nakalimutan ko nga maglagay dyan ng foil, pero dapat talaga ilalagyan yan. Bali, i-bake nga lang natin to ng 30 minutes. Bali, yung apoy ng ating gas range ay medium heat. Natapos ko na nga din i-assemble yung isang pan mga mare, kaya isasalang nga agad natin to sa oven. Para hindi nga agad masunog yung ating cheese, nilagyan ko na nga din yung isa ng foil. At after 30 minutes nga mga mare, itatanggalin ko nga itong isang lasagna para matanggal yung foil. Nung pagkatanggal ko nga ng foil, medyo dumikit nga lang yung cheese. Pero okay lang yun mga mare, mababalik din naman natin yan. At ito na nga yung magiging itsura mga mare after 30 minutes. Hindi pa nga yung nagtatapos mga mare, isasalang pa nga natin to sa oven nang wala ng foil. Siguro mga 20 minutes ay okay na yan. Itong isang lasagna mga mare, okay na to kasi ito yung unang sinalang natin kanina. Tignan nyo naman, kumukulo pa nga yung ating sauce. Hindi nga nag-brown yung ating cheese, kaya ito torch ko na nga lang to sa ibabaw. Yung apoy kasi ng aking oven mga mare ay nasa ilalim lang, wala sa ibabaw. Pag na-torch na nga natin yung cheese sa ibabaw, ay maglalagay naman tayo dito ng parsley. Optional lang naman yung parsley mga mare, para lang naman may design sa ibabaw. At ito pa nga yung ating isang lasagna mga mare, luto na nga after 20 minutes. Same lang din, tinorch ko yung ibabaw. Pagkatapos naman nilagyan lang ulit natin to ng parsley. At ayan, luto na nga ang ating lasagna at nakakatakam na.